Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is January 6, 2026 at dadalhin at tayo ay papunta ngayon. So today, yun na, nasabi ko na at tayo ngayon ay papunta dyan sa may The Grove Tower. Di po yan sa may E. Rodriguez Jr. Avenue, Ugong, Pasig po yan. At dadalhin po natin sa may Cardinal Santos Medical Center, sa may Wilson Street, Green Hills, San Juan po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Before or after, nakaka-function naman sa Perun sa panahon ngayon. Parang yung sinasabi, nagpapindi ang paningin. At isa yan din sa mga kinikilala ng ating revised penal code, yung passion and obfuscation. Okay. Pero balikan lang natin, partner, ang unang, basic question Okay. ng introduction sa ating pinag-uusapan, battered woman syndrome. Mhm. Ano po yung mga dapat na manifestations ng syndrome na ito? Kasi sinabi Okay. nyo, prolonged na abuse. How can you even prove that in court? Say, unang pagkakataon na sinaktan ka ng asawa mo, ibig sabihin nun, wala ka pa ng battered woman syndrome. Gano'n po ka-frequent dapat ito Yan. para pumasok ka sa Napakagandang tanong, DWS partner. na to? So dito, dahil ito ay isang psychological condition or kondisyon ng pag-iisip. Kaya kailangan ma-establish ito. Kasi partner, mahirap yan sabihin. Ilan? 1, 2, 3. Wala din ganong pamantayan sa batas. Pero, sino ang magsasabi ng isang babae dahil nga bunga o resulta ng paulit-ulit sa mahabang panahon ng pang-aabuso nailalagay sa posisyon na, kumbaga, parang nawawala yung elemento ng voluntariness. Kasi yan yung pinarusahan ng batas, yung pusa, sinadya mong pumatay. At dito nga, partner, kinatigan ng Korte Suprema batay sa report ng mga eksperto, ng mga psychologists and psychiatrists na ayon dun sa kanyang salaysay. Pick up po, Hindi Tower natin D. talaga masasabi na merong Pick up, mathematical Tower D. formula. Ilan? Gaano kadalas? Walang ganun. Oo. Question, mga kapamilya. Kinabahan ako, kala ko siya yung Ganito ang bubugbog ng nangyari. asawa. Okay. Attorney Dan. Oo. Meron kami natanggap nun na question na ano po ang dapat kong gawin kasi yung partner ko, paulit-ulit ako, minamaliit, iniinsulto. Yan. Hindi siya sinasaktan physically, pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang almusal, hapunan niya, tanghalian niya, pag-iinsulto ng kanyang partner. So, Thank you po. sinasabi Parang natin napanood ni lahat. Attorney Danny yung pelikula Unmarried. Ganun ba yun? Napanood mo, hindi ko alam. Ganun pala ang story Panoorin mo, ganon. maganda. Yun nga ang nangyari. So, syempre, of course, ang sinasabi natin, hiwalayan mo. Pero alam naman po natin, hindi ganun kadali. Correct. When you're in that position and there's so much at stake, say may anak kayo, magandang babae, at iniinsulto ka, hindi ganun ka-base na parang bitawan mong relasyon kasi ang daming magbabago, takot na sa sasabihin ng mga tao, broken family, whatever. Pero sa ganyan na iniinsulto ka na, and we don't want this happening na magkaroon ka ng syndrome na ito, anong mga measures ang pwede nang gawin agad ng mga Una, kababaihan? bilang empowered women, o dapat yan ang ating pinapangarap sa buhay, di ba? Yes. Tayo ay empowered. Alam po natin ang ating karapatan. Hindi dapat ninyo tinitis ang ganyang pang-aabuso. Dapat malinaw po yun sa inyo. At kung ginagawa po yan, meron pong mga legal na remedyo. Pero bago natin puntahan yung mga legal na remedyo, Ano yung mga madaling kaya nyo ba na i-verbalize yan? Sabihin ninyo sa inyong asawa,
babatayan natin at bawat sa karamihan sa mga sitwasyon na ginagalang na pinapakinggan. So, pwede kami humingi ng professional na tulong kasi diba, ang wala kung couple counseling, pwede rin yun, family counseling para hindi na mag-escalate. Kasi nga doon yung kapag kagaya na naipon, pwede magresulta yung isa, susuko na, papile na ng annulment. Pero Eh, kaso iiyak si partner, sasabihin niyo, okay, magbabago ako para sa ating relasyon. Mamumodus ka na naman. correct, Okay, partner. mag-stay Pero ka. bukod doon, partner, meron pang iba indikasyon yan na pwede rin natin kunin sa RA 92 pag-controlling. At Alright. pag-controlling kahit doon sa aspeto ng economic abuse. Di ba? Hindi ka pinapahawak ng sarili mong ATM, hindi ka binibigyan ng pera, hindi ka pinapayagang magtrabaho. Lahat yan ay economic abuse. And can this trigger the battered woman syndrome? Okay, posible, partner. Pero kasi, ang pinag-uusapan sa battered women syndrome ay physical, mental, psychological abuse. Pero kung tutusin, hindi lang naman yan isolated at hindi natin Yes, masasabi tama, partner, na tama. isang relasyon one of lang yan or iba karaniwan ito ay sama-sama at napupuno yung isang tao ayon doon sa kagaya araw-araw na pamumuhay pinapastos ka, inumura ka, insulto ka, minamanipulapan yung mga kumbaga dapat sa babae kahit lang at paano partner kaya ako naman sunod sa kadalasan kaya sila sa abusive relationship kasi wala nga silang trabaho wala silang sariling pera so paano man lang nila may sa balutan umalis dun sa sitwasyon o lugar ng pang-aabuso kung wala man lang silang pamasahe hindi sila makabili ng damit man lang pag-antabas kasi pinokontrol na kanyang asawa na hindi na makayanan bumili ng magandang damit o damit antabas din lang ka lang sa bahay pang-kusina ka lang, pang-hama ka lang pang-loob ka lang ng bahay hindi ka dapat pagsalita hindi ka dapat naririnig diba? Kailangan natin ng maraming Melchora Aquino sa mga panahon na ito na alam ang karapatan, alam ang tama, ipaglalaban po nila ito. May magandang tanong dito. Ay, may magandang comment dito si Estrella Garcia. Sabi nga, pero may mga babaeng ayaw din humiwalay kasi wala silang choice. So, echo lang yun na sabi mo, partner. So, kapag po ganyan, natakot silang iwan yung partner nila kahit inaabuso sila. Tanong ni Estrella, pwede po bang kaanap na lang ang puno? Pwede po. Nandun din yan sa RA kasi yung ang napakahalagang innovation po ng RA 92 yung po tinatawag natin temporary protection order galing sa korte, family court yung pinag-usapan natin kahapon meron din barangay protection order partner okay at yung mas maganda po yung temporary protection order pagkatapos ng maging permanent protection order. Ano po ang bisa ng barangay protection order? Ano po ang ibig sabihin? Pag nakakuha ka ng bawal sa... Halimbawa, kasi ito ay batay sa physical, sexual, psychological, o economic abuse. So, bawal sa labas sa'yo. Pag-text sa'yo? Pwede kanyang, yung kautosan, halimbawa ng kapitan ng barangay, pwede hindi ka na umuwi sa bahay ninyo. Pagbabawalan ka na. Siyempre, pagbabawalan ka rin, na pagpatuloy o acts of abuse, anuman ang buhay nila. Pwede. Oo, at pwede rin, saan ka, yung tinatawag na support, control ka dahil pera, mga gamit, hindi pinagagamit sa'yo. Yun pa, kasama sa definition partner, bago yung learn, get to the place, talagang banatang mas tutungtungan na parang umuwi ng mundo. Ginagawa nito mga abuse talagang isolate ka sa buong mundo. Bawal ka makipag-ibig wala kang markada, hindi ka pwede mag-text, hindi ka pwede makipag-chat dyan sa Facebook kung saan ba. Dami palang mga red flags, signs that we should look out for mga kapamilya. Pinag-uusapan na natin ito kasi alam natin na
at the end of the day, mas magandang aware tayo sa red flag at alam po natin anong gagawin kapag naharap po tayo sa ganito pong sitwasyon. Sa ngayon, ay naharap na po sa sitwasyon na kailangan ko na pong binigdaan sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan po sa amin, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiw, babalik po ang Hello Attorney sa oras na 1:26. Oras natin sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality, ACS. Hello, Attorney, sa DCMM. Basta AM, DCMM. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo, salo ang kasero. Ang galing for everyday. Yan, pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahiginis, plastic ka metal at plastic number one sa trash. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister packs. Madaling subitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Vitex Tecnoel is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang tema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Hello, Attorney! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Ang it's there it is. Let's go up. We put trust in it. I brought the fire. I brought it. I brought the fire. I brought it. Papaya. And ang go up sa White Rose Papaya. Papaya. Kaya sa lima para sa cookie power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use house. Okay, there. White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. DCMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, DCMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney. Hello po sa inyong lahat. Sir, sagutin ko lang po, no? Ng pag-aalboroto ng ilang bulkan sa bansa. Inaiiwas ang mga piloto na lumipad malapit sa bulkang Kanlaon, Mayon, Bulusan at Taal hanggang sa taas na 10,000 hanggang 13,000 feet mula ngayong araw hanggang bukas, January 7. Pinapayuhan ang lahat ng flight operators na iwasang lumipad malapit sa tuktok ng mga nasabing bulkan at umantabay sa mga NOTAM at opisyal na advisory. Sa ngayon nga, Attorney at Liza ay itinaas na sa alert level 3 ang antas sa bulkang Mayon at nakataas pa rin ang level 2 sa Kanlaon habang alert level 1 naman sa bulkang Taal at Bulusan. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DCMM. Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Samantala, Malacanang. Subistansya sa uugong ng panibagong balansahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, Manibir Radyo Patrol, Christian Yusores Christian. Rise sa subistansya ang Malacanang sa umuugong na namang balita na may panibagong balansahan sa hanay ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na wala pang natatanggap na anumang balita o impormasyon ang palasyo kaugnay ng posibleng pagbabago muli sa hanay ng Marcos Cabinet. Bigyan din naman ni Castro na nakadepende sa advance ang pagtitiwala ng Pangulo ang kapalaran ng pananatili sa Meron din po bang battered hotspot dito? Okay, wala. Kasi ito valid question. Oo, no? wala po. Pero tandaan po natin, kaya po ng pangangatilhan dito ng Korte Suprema. Kasi sa simula, sinasabi niya na mahalaga yung
unlawful aggression doon sa self-defense. Pero kasi bukod kung hindi man, kasi mukhang malinaw, hindi applicable ito sa mga lalaki, meron naman kayong makukunan ng legal na remedy in the form of mitigating circumstance. Ano ibig sabihin ng mitigating circumstance? Pag tinignan mo ito, Article 13 Oo. sa ating revised penal code, saan ba siya papasok? Doon sa 9, okay? Such illness of the offense is inaabot as would diminish the exercise of willpower. Kasi nga, ang pinarusahan po sa batas, yung voluntary act, legal na voluntary act. Kung yung mga ginagawa sa ito, yung nakapagdulot ng isang kondisyon sa isip na wala ka na sa iyong tamang pag-iisip na hindi na voluntary yung ginagawa, yung pwede mo ba without however depriving you Drop off lang po. of the consciousness of the fact. Bago mo syndrome, alam mo na pinatay mo asawa ko nakahampas, pero established by scientific evidence na hindi voluntary. At yun, applicable yan kahit sa lalaki ito. Itong number 9 sa Article 13 ng Revised Penal Code. Yun po, Even sa before, kabila. Sa Medical Arts Building 3 po. pero kasi mitigating lang ito, pwede lang magpababa Ng parusa mo. parusa. At saka tanong ko dito yung expert. Sino ang Kailangan. i-designate nun? Oo, hindi pwede i-claim mo lang. Naku, pinatay ko siya kasi nagbidin ang hindi po. Pero Kailangan sino ninyo ng magbibigay ng expert. expert? Kasi ang weird ko, Dito ikaw ba yun? mag-hire ng expert. Wala po bang parang ang dating ng sa kote, ikaw nagbayad din sa expert. Pwede naman, partner, na ikaw Kanan na po muna. kukuha. Kanan na lang. Kasi kumbaga nakataya rin naman yung lisensya ng expert. Hindi naman siya magpapagamit. At pwede rin bumili yung kabilang panig na ibang expert. Sabihin, di ba pwede hindi niya sa kote? Diba, ma-examine natin sa halimbawa, reputable. Ito yan. Opo. Sa kaliwa na lang. Mga academic institutions or even mga health institutions or Yun po. hospitals. Thank you po. Oo, kapag ganyan, Ito. yun talaga ang pinakapanama mo. You need Oo, official. hindi pwedeng ako lang mag-claim or Oo. abogado lang ang nag-claim. Oo. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po Kasi pinag-aaralan po sa ito. panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Saka siguro maganda din nag-uusapan Paalam po natin muna, yung pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod at some point ay na misyon. hindi po kayo makaalis. So po, Pero po kayo ngayon, medyo mahina talaga. Pa-isa-isa lang. may pakayan, take photos of it. Ano ba pwede pang gawin sa Okay. inyo? Wala tayong magagawa. Bakit walang pera? Kailangan natin maghanap ng mapaparkingan. Pag ganitong ubod ng hina, ay kailangan nating magpatay. Magpatay ng abha. Para hindi tumatakbo. Hindi po kayo mawawalan ng kakampi. Sa barangay mo pa? Pwede. Sa barangay. Pwede, partner. Yung barangay nga pwede mag-issue ng barangay protection order. Tama, sa bagay. At yung ating mga barangay councils for the protection of children, meron po yung kasanayan, meron yung mga training na ibinibigay ng libre ng PILD at ng iba pang mga government or even non-government organizations. Ang iniisip ko lang dito, kasi yung iba hindi makaalis kasi nga may mga anak sila. Pero Oo. tatandaan niyo po dito, kung ikaw ay kayang saktan, malamang sa malamang, darating ang panahon na hindi lang yung kamay niya, hindi lang sa'yo babagsak. Correct. At yung mga Dependency pati yung mga anak niyo. at tandaan natin, meron na tayo na pag-usapan ganito sa partner tayo. So, yung effectiveness sa bata, Ito po. na parang yung normalize yung pananakit, nakabagat. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.